Maligayang pagbabalik sa ating programa ng malalimang pagtalakay at pagsusuri, mga minamahal naming taga-subaybay at manonood. Mga kaibigan, habang ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng China at Hapon ay dumadaan sa pinakamatinding tensyon sa loob ng maraming dekada, muli na namang umalingaw-ngaw sa internasyonal na komunidad ang isang pambihirang dokumentong militar. Hindi ito isang press release o isang direktang banta mula sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas, kundi isang pinagpapalagay na mapa, isang malamig na balangkas ng operasyong pangkombat na inilathala ng US Naval War College. Bagamat matagal na itong lumabas, ang halaga nito bilang babala ay hindi kailanman lumuma. Sa katunayan, sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay mas nagiinit kaysa kailanman, dala ang pangalan na ibinigay ng media ng Hapon para sa planong lipulin ang Hapon sa loob ng unang 24 oras. Ngayon, hindi lang natin titingnan ang mga asul at pulang linya sa mapang iyan, susuriin natin ng malalim ang bawat detalye at aalamin natin kung posible ba talaga ang nakakatakot na senaryong ito o isa lamang itong psychological warfare. At higit sa lahat, kung talagang pindutin ng China ang button, babagsak ba ang Hapon na parang domino o magiging simula iyon ng katapusan ng umaatake mismo? Una sa lahat, at sa diwa ng isang Pilipinong nagmamahal sa inang bayan, humihiling ako na maglaan ka ng isang segundo upang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang like button. Hindi lang ito suporta sa nilalaman, kundi ipinagmamalaki natin na sama-sama tayong tumitindig para sa kalayaan at karagatan ng ating bayan. Ating hiwain ang kontrobersyal na mapa na ito. Sa unang tingin, makikita natin ang isang makapal na network ng tuloy-tuloy na pulang linya na nagmumula sa loob ng kalaliman ng mainland China. Ito ang simulation ng mga trajectory ng medium-range ballistic missiles na inilunsad mula sa mga estratehikong baybaying lalawigan tulad ng Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Fujian o mas malayo pa sa hilaga, ang Hebei at Liaoning. Ang mga pulang pana na ito ay hindi nakaturo sa wala. Direkta itong nakasaksak sa mga lugar na itinuturing na choke points ng seguridad ng Hapon. Ang pangunahing target sa listahan ng preemptive attack na ito ay ang air bases ng Hapon at lalo na ang mga pasilidad militar ng Estados Unidos na nakabase doon. Ang mga pamilyar na pangalan tulad ng Kadena sa Okinawa, Yokota sa labas ng Tokyo, Misawa sa Hilaga o Iwakuni at Sasebo sa Timog ay nasa target range lahat. Hindi lang ito mga lugar na pinaglalagyan ng eroplano o barkong pandigma, kundi kinaroroonan din ng malalaking fuel depots, early warning radar stations, at mga sentro ng utos. Lalo na ang Port of Yokosuka, ang puso ng US Navy's 7th Fleet, ang tanging lugar sa labas ng teritoryo ng US na may kakayahang magkumpuni at magpanatili ng nuclear aircraft carrier. Ang pag-target dito ay nagpapakita ng napakalinaw na intensyon ng Beijing sa hypothetical scenario na ito, ang bulagin, bingihin, at putulin ang mga ugat ng kalaban sa mismong unang mga oras ng labanan. Bukod sa tuloy-tuloy na linya ng ballistic missiles, ang mapa ay puno rin ng mga putol-putol na pulang linya. Ito ang simbolo para sa mga atake ng long-range cruise missiles. Hindi tulad ng ballistic missile na bumababa mula sa mataas na atmosfera, ang cruise missile ay mga assassin na lumilipad ng mababa, sumusunod sa terrain upang makaiwas sa radar. Inilulunsad ang mga ito mula sa triad ng militar ng China, mula sa mga estratehikong H-6K bombers sa himpapawid, mula sa mga guided missile destroyers sa ibabaw ng dagat, at mula sa mga submarine na nagtatago sa ilalim ng karagatan. Ang layunin ng ikalawang layer ng firepower na ito ay ang mga logistical at technical facilities, mga power substations, telecommunication centers, at mga air defense batteries. Ang intensiyon ay magbigay ng follow-up punch pagkatapos ng unang atake, tiyakin na hindi na makakapag-organisa muli ang Hapon ng kanilang puwersa. Isa pang kapansin-pansing detalye sa balangkas ay ang mga pulang at violet na rhombus o diamond shapes na nakakalat sa baybayin ng China at Korean Peninsula. Ito ang mga mobile missile launchers. Ang panganib ng mga ito ay nasa kanilang mataas na mobility, ang kakayahang maglunsad at mabilis na tumakas na nagpapahirap sa pagtukoy at pagwasak. Ang mga ito ay nakalagay upang lumikha ng isang siksik na firepower density na nagsasagawa ng taktika na tinatawag ng mga eksperto
na bagyong atake ng apoy. Ang layunin ay maglunsad ng napakaraming misil na hihigit sa kakayahan ng Patriot o Aegis na interceptin na magpapalumpo sa mga runway ng paliparan bago pa man makalipad ang Air Force ng Hapon. Sa mas malayong range, ang mga asul na parihaba ay kumakatawan sa Strategic Bomber Force ng PLA na nagmumula sa mga base na malalim sa loob ng bansa tulad ng Inner Mongolia o Shaanxi. Maaari silang lumipad dala ang CJ-20 cruise missiles na may range na 2,000 hanggang 3,000 km. Lumilikha ito ng isang napakalaking estratehikong kalamangan. Ang mga eroplano ng China ay maaaring umatake sa mga target sa Hapon nang hindi na kailangang lumabas sa safe zone ng kanilang domestic airspace na umiiwas sa pag-intercept ng mga enemy fighter jets. At panghuli, ang mga itim na oval shapes na nakapalibot sa arkipelago ng Hapon ay sumisimbolo sa Nuclear Attack Submarine Force. Ang kanilang misyon ay hindi ang umatake sa lupa, kundi ang magtatag ng isang blockade sa dagat. Hahantingin nila ang mga US aircraft carriers kung may intensyon itong makialam at sabay napuputulin ang mga vital sea lines of communication na nagdadala ng enerhiya at pagkain na siyang lifeblood ng isang bansang isla na salat sa likas na yaman tulad ng Hapon. May isang maliit na tala sa dulo ng mapa na hindi natin maaaring baliwalain. Hindi target ang mga nuclear power plants. Gayunpaman, sa kaguluhan ng modernong digmaan, ang hangganan sa pagitan ng military at civilian target ay napakanipis. Kung ang national power grid ay bumagsak, ang mga cooling systems ng nuclear reactor ay huminto sa paggana, o kung may naligaw na missile, ang Hapon ay maaaring humarap sa panganib ng malawakang nuclear disaster na magpapahina sa bansa. Nang unang ilabas ang dokumentong ito, nagdulot ito ng matinding gulat sa publiko at sa mga opisyal ng Hapon. Ito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa paniniwala ng bansa sa ganap na seguridad. Napilitan ang mga Hapon na harapin ang tatlong masaklap na katotohanan na sinadya nilang baliwalain o maliitin. Ang unang katotohanan, ang Hapon ay ganap ng nasa range ng firepower ng China. Simula pa noong mahigit isang dekada na ang nakalipas, inilunsad na ng Beijing ang mga ballistic missile tulad ng Dongfeng 21 na may range na 1,500 km, sapat na upang abutin ang Okinawa at ang mga isla sa timog. Sumunod ay ang Dongfeng 26, ang missile na tinaguriang Carrier Killer na may range na 4,000 km na sumasakop sa buong teritoryo ng Hapon. At ngayon, ang high-precision na CJ-10 cruise missile. Sa paglipas ng panahon, ang arsenal na ito ay hindi lang hindi nabawasan, kundi mas lalong modernized sa mabilis na takbo at dinagdagan pa ng mga hypersonic missiles na mas mahirap harangin. Ang ikalawang katotohanan, ang laki ng atake ay napakalawak kumpara sa kasalukuyang kapasidad ng depensa. Ang Hapon ay may modern defense force, ngunit hindi sila naghanda para sa isang high-intensity na digmaan kung saan ang kalaban ay maaaring maglunsad ng daan-daan o libu-libong misil sa unang oras pa lamang. Ang kakayahan ng China na mag-saturate ng target ay isang umiiral na banta na walang sistema ng depensa ang makakapagbigay garantiya na ganap itong mahaharang. Ang ikatlong katotohanan, ang labis na pagdepende sa mga base ng US. Ang security strategy ng Hapon ay nakasalalay sa US-Japan Security Treaty sa pagpapalagay na ang mga puwersa ng US sa mga forward bases ang magsisilbing unang kalasag. Gayunpaman, kung ang preemptive strike ng China ay tumuon sa pagwasak sa mismong mga baseng ito, mahigit 50% ng deterrence at defense capability ng Hapon ay agad na mawawalan ng bisa. Ang Hapon ay mapupunta sa isang napakapanganib na sitwasyon ng paghihiwalay. Dahil sa mga kadahilanang ito, hindi nag-atubili ang media at mga military commentators ng Hapon na tawagin itong senaryo ng paglipol ng China sa Hapon sa loob ng 24 oras. Sa kasalukuyan, 2025, ang aktwal na kapasidad ng China ay nalampasan na ang inilarawan sa lumang mapa. Nakapagtayo sila ng pinakamalaking conventional missile force sa mundo na nakahilera sa baybayin nito sa silangan na bumubuo ng isang arc of fire na handang sumiklab anumang oras. Ang kombinasyon ng anti-ship ballistic missiles, cruise missiles, at hypersonic missiles ay lumilikha ng isang napakalaking kakayahan para sa preemptive strike.
Ang kabuuang bilang ng short-range, medium-range at long-range missiles sa arsenal ng PLA ay tinatayang umabot na sa libo-libo. Sa pagpapakilos lamang ng humigit kumulang 2,000 misil para sa unang atake, ang Beijing ay ganap na makakagawa ng isang ulan ng bakal na ibubuhos sa mga itinalagang target. Sa harap ng kritikal na sitwasyong ito, napilitan ang Hapon na magbago. Naiintindihan nila na sila ay nasusukol at wala ng atrasan kung patuloy silang magpaparaya o magpapanatili ng isang passive defense policy tulad ng dati, mapipilitan silang sumuko. Ang pagbabago ng Hapon, lalo na pagkatapos ng 2022, ay isang hindi maiiwasang reaksyon. Nagsimula na ang Tokyo na maghanda para sa pinakamasamang senaryo ng seryoso at madalian. Hindi lang nila in-upgrade ang air defense system at pinatatag ang mga base na tumatanggap sa puwersa ng US, kundi in-update din nila ang mga plano sa paglilikas ng sibilyan sa mga pangunahing lugar. Bagamat hindi agad maisasagawa ang pagtatayo ng malawakang nuclear bomb shelters, pinapabilis ang mga hakbang upang mapahusay ang survivability ng mga command facility at maprotektahan ang mga tao. Sa larangan ng equipment, ang Hapon ay gumagawa ng historical steps. Ang pagbili ng 400 Tomahawk cruise missiles mula sa US ay hindi lang basta pagbili ng armas, kundi isang pagbabago sa doktrinang militar mula sa depensa lamang tungo sa pagkakaroon ng counter-strike capability. Nangangahulugan ito na nais ng Hapon na magpadala ng mensahe ng deterrence sa Beijing. Kung aatakehin ninyo kami, may kakayahan kaming bumanat pabalik sa mismong pinagmulan ng inyong pag-atake. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa ng pagtindig, mga kababayan. Bukod pa rito, matapos kanselahin ang plano na ilunsad ang Aegis Ashore System sa lupa noong 2020 dahil sa mga alalahanin sa teknikal at gastos, lumipat ang Hapon sa paggawa ng 2 malalaking destroyers na eksklusibong nilagyan ng Aegis system. Ang mga ito ay mga gumagalaw na floating fortresses sa dagat na dinisenyo upang maging flexible at mas mahirap sirain kaysa sa mga nakapirming station. Nagtataglay din ang Hapon ng isang siksik at state-of-the-art na early warning radar network na pinapatakbo ng Air Self-Defense Force na umaabot mula Hokkaido sa Hilaga hanggang Okinawa at sa Nansei Islands sa Timog. Ang mga nakapirming radar stations tulad ng JFPS-3 at lalo na ang bagong henerasyon ng 3D radar na JFPS-5 na may natatanging hugis na parang shell ng pagong at ang JFPS-7 ay nagbabantay sa himpapawid araw at gabi. May kakayahan silang tukuyin at subaybayan ang mga ballistic missile at stealth aircraft mula sa napakalayong distansiya. Ang sistemang ito ay isinama sa National Air Defense Command Network na nagpapahintulot sa real-time data sharing at coordination ng intercept firepower. Bukod pa rito, ang mga destroyers tulad ng Congo, Atago at Maya classes na nilagyan ng Aegis system ay nagsisilbi ring mga forward radar stations sa dagat. Malapit silang konektado sa US Early Warning Satellite System at sa malalaking radar stations sa Alaska at Guam na bumubuo ng isang kumpletong integrated air defense network. Sa esensya, walang blind spot sa himpapawid sa paligid ng Hapon. Ang bawat military move mula sa direksyon ng China, Hilagang Korea, Russia o Taiwan Strait ay nasa ilalim ng mahigpit na pagsubaybay ng US-Japan Alliance. Gayunpaman, nananatili ang pinakamalaking tanong, sapat ba ang paghahanda na ito upang harapin ang isang total destruction attack tulad ng 24-hour scenario? Sa katunayan, gaano man kahusay ang paghahanda, mahirap para sa Hapon na ganap na harangin ang isang missile rain kung magdesisyon ang China na gamitin ang kanilang buong puwersa sa isang preemptive strike. Walang kalasag ang perpekto laban sa isang spear na may napakaraming bilang, tiyak na may mga base na matatamaan, may mga runway na masisira at may malaking pinsala sa mga infrastruktura. Ngunit sa digmaan, ang tamaan ay hindi nangangahulugan na matalo. Ang pangunahing punto ay ito. Ang layunin ng depensa ay hindi ang intercept ng 100% ng misil, kundi ang mapanatili ang kakayahan para sa counter-attack. Hanggat hindi tuluyang bumabagsak ang US at Hapon sa unang round, hanggat napapanatili nila ang command capability at bahagi ng kanilang combat force,
ang buong estratehikong plano ng China na quick victory, quick settlement ay manganganib na mabigo. Maaaring masira ang ilang runway, ngunit mabilis itong makukumpuni ng mga inhinyero. Maaaring mawasak ang ilang radar, ngunit patuloy na gumagana ang Aegis ships sa malayo. Maaaring masira ang ilang eroplano, ngunit nananatili ang reserve force. At higit sa lahat, ang pangunahing puwersa ng Estados Unidos sa Guam, Hawaii, Alaska at sa karagatang Pasipiko ay ganap na wala sa range ng preemptive strike na ito. Sila ay buo at handang makisali sa labanan. At kapag bumanat pabalik ang US-Japan Alliance, mabilis na magbabago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Mismong sa attack map na iyon, hindi sinasadya ng China na inilantad ang kanilang sariling fatal vulnerabilities. Ang mga kahinaan na mismong sila ay hindi sigurado kung mapoprotektahan nila laban sa counter-strike ng kalaban. Ano ang mga kahinaang iyon? Ito ang geograpikal na kahinaan ng China, ang labis na pagtuon sa baybayin sa silangan. Ang mga lalawigan tulad ng Fujian, Zhejiang at Guangdong kung saan nakalagay ang karamihan sa mga Dongfeng 21 at 26 missile launchers para bantaan ang Hapon at Taiwan ay mga coastal plain na lugar na bukas at napakalapit sa dagat. Ang kalapitang geograpikal na ito ay parang dalawang gilid na espada. Pinapabilis nito ang paglipad ng misil ng China patungo sa target, ngunit sa kabilang banda, inilalagay nito ang buong sistema sa range ng mga counter-attack weapons mula sa Japan-US Alliance. Sa historical decision na maglagay ng Tomahawk cruise missile na may range na 1,600 kilometers at ang upgrade ng Type 12 anti-ship missile sa range na 1,000 kilometers, ang Hapon ay mayroon na ngayong kakayahan na umatake ng malalim sa teritoryo ng kalaban. Mula sa mga warships sa Sea of Japan o sa mga mobile launchers sa Kyushu Island, ang mga misil ng Hapon ay maaaring lumipad ng mababa sa ibabaw ng dagat upang tamaan ang mga coastal radar stations, command centers at missile launch sites ng China. Ang layunin ay bulagin ang air defense at early warning system ng PLA. Kasabay nito, sisimulan ng US Air Force at Navy ang isang malakihang SEAD-DEAD na operasyon. Ang JASSM stealth cruise missiles na inilunsad mula sa mga bombers sa labas ng air defense perimeter kasama ang Tomahawk Rain mula sa Ohio-class nuclear submarines ay tatama sa mga forward air bases ng China, ang mga paliparan tulad ng Luqiao o Huiyan kung saan nagmumula ang mga J-20 fighters at H-6A bombers ay magiging fixed targets na madaling masira. Kapag nasira ang mga runway, mapipilitan ang Chinese Air Force na manatili sa lupa o umatras sa mga paliparan na mas malalim sa loob ng bansa upang mapanatili ang puwersa. Nangangahulugan ito na ang kanilang operational range at banta sa US fleet sa malayo ay lubhang mababawasan. Mababali ang rhythm ng pag-atake ng China at unti-unting sisikdo ang balanse ng kapangyarihan sa pabor ng US-Japan Alliance. Kaya, makikita natin na ang 24-hour distraction map ay sumasalamin lamang sa kalahati ng katotohanan, ang kalahati ng pag-atake ng China. Ganap nitong binabaliwala ang kabilang kalahati, ang kakayahan ng kalaban na makayanan at bumanat pabalik. Ngunit hindi lang sa himpapawid at lupa nangyayari ang digmaan. Isang mas malupit at malamig na front ang naghihintay sa China sa malayo, ang digmaan sa dagat kung saan ang ambisyon ng Beijing na maging ocean superpower ay haharapin ang pinakanakakatakot na silent killer sa mundo. Sama-sama nating suriin ang naval warfare scenario at ang mapaminsalang estratehikong pang-ekonomiyang kahihinatnan na maaaring dalhin ng isang bigong digmaan sa China. Mga minamahal na manonood, kung sa himpapawid at lupa ay showdown ng firepower at bilis, sa malawak na karagatang Pasipiko naman, may isa pang digmaan na tahimik na nagaganap. Ang antas ng kalupitan at ang decisive nature nito ay hindi nagpapatalo. Ito ang digmaan upang makontrol ang dagat at sakalin ang economic lifeline ng China. Sa pagnanais na umabot sa malawak na karagatan upang maging isang ocean superpower, namuhunan ang PLA ng daan-daang bilyong dolyar upang magtayo ng malalaking barko tulad ng aircraft carriers, amphibious assault ships, at Type 055 heavy destroyers. Ngunit sa isang all-out conflict scenario kasama ang US-Japan Alliance, mismong ang ambisyong ito ang naglalantad ng isang fatal weakness.
Ang kahinaan ay nasa matinding kawalan ng balanse sa underwater warfare capability at anti-submarine warfare skills. Sa unang mga oras ng digmaan, habang nakatuon ang atensyon ng Beijing sa paglulunsad ng misil sa Hapon sa kailaliman ng dagat, nagsimula ng pumuwesto ang tunay na mga ghost. Ito ang submarine forces ng Estados Unidos at Hapon. Matagal nang sikat sa mundo ang Japanese Navy dahil sa highly skilled diesel-electric submarine fleet. Ang mga submarines tulad ng Soryu at ang pinakabago na Taigei ay tinaguri ang ninjas of the ocean dahil sa advanced lithium-ion battery technology at AIP engine. Maaari silang sumisid ng malalim at manatiling tahimik sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming linggo nang hindi naglalabas ng anumang ingay. Sa defense scenario, ang mga submarines na ito ay magtatatag ng death checkpoints sa mga estratehikong choke points tulad ng Miyako Strait, Bashi Channel o Tokara Strait. Ang mga bottlenecks na kailangan dumaan ng Chinese Navy kung gusto nilang makarating sa Pasipiko. Anumang enemy warship na susubok na makalusot sa First Island Chain ay agad na magiging target ng heavyweight wire-guided Type 89 torpedoes. Para naman sa Estados Unidos, ang nuclear attack submarine fleet tulad ng Virginia at Seawolf classes ay nagdadala ng deterrence power sa ibang antas. Sa mabilis na paggalaw, unlimited operational range at malaking arsenal, hindi lang sila magsisilbing depensa kundi aktibong magsasagawa ng free-ranging hunting na taktika sa loob mismo ng exclusive economic zone ng kalaban. Isang tunay na bangungot para sa surface fleet ng China. Kailangan nating aminin ng tapat na ang Chinese Navy ay lumaking napakalaki sa bilang ng barko. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay pinakamahusay na nagagamit kapag nag-oopera malapit sa baybayin sa ilalim ng proteksyon ng air defense network at coastal missiles. Kapag nahila sila palayo sa baybayin o kapag ang mga land-based support systems ay naparalisa ng cruise missiles ng Allied Forces tulad ng sinuri natin sa nakaraang bahagi, ang mga mamahaling barko tulad ng Type 055 o ang aircraft carrier na Liaoning ay magiging napakahina. Ang matagal ng kahinaan ng China ay ang kanilang ASW capability na nananatiling limitado kumpara sa pamantayan ng kanluran. Ang komplikadong hydrographic environment sa southeast coast ng China ay lalong nagpapahirap sa pagtukoy ng modern US nuclear submarines. Kung aatakehin sila ng pinagsama-sama mula sa himpapawid at mula sa ilalim ng tubig, ang surface fleet ng China ay nasa panganib na maubos ng husto sa sarili nilang teritoryo. Ngunit, mga kaibigan, ang modernong digmaan ay hindi lang tungkol sa pagbibilang ng mga lumubog na barko o mga nabaril na eroplano. Isa rin itong digmaan ng economic at energy resilience. Ang China ay tinaguri ang factory of the world, ngunit ang malaking makina na iyon ay nangangailangan ng napakalaking dami ng gasolina upang umandar. At ito ang pinakamalaking Achilles heel ng Beijing, ang energy security. Mahigit 70% ng imported na langis ng China ay kailangang dumaan sa isang maliit na choke point, ang Strait of Malacca. Kapag pumutok ang putukan sa Northeast Asia, hindi na kailangan pang ipagsapalaran ng US Navy na ipasok ang kanilang warships sa mapanganib na lugar malapit sa baybayin ng China. Kailangan lang nilang isagawa ang estratehiya ng long-distance blockade. Madaling makokontrol ng 7th Fleet kasama ang mga kaalyado ang mga sea lanes sa Strait of Malacca, Lombok Strait o Sunda Strait na humaharang sa lahat ng oil tankers at cargo ships na papunta sa China. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa ng pagtindig, mga kababayan. Sa puntong ito, ang mga abalang seaports sa silangang baybayin ng China, ang economic engine ng bansa, ay mapaparalisa. Sa isang banda, sila ay target ng cruise missile attacks upang wasakin ang port infrastructure. Sa kabilang banda, wala ng barko ang maglalakas loob na dumaong sa war zone. Ang paghinto ng import at export ay nangangahulugan ng pagputol ng foreign currency flow, milyon-milyong manggagawa ang mawawalan ng trabaho, at ang pinakamahalaga, mauubos ang strategic oil reserves araw-araw habang tumatagal ang labanan. Ang estratehiya ng China na quick victory, quick settlement ay mabilis na magiging isang war of attrition trap kung saan ang oras at mapagkukunan ay hindi nakakampi sa kanila.
Kung babalikan natin ang 20-hour destruction map ng Hapon, malinaw nating makikita ang isang malaking butas sa pag-iisip ng mga nagplano. Labis silang nagtuon sa surprise factor at destructive power ng unang atake, ngunit nakalimutan nila ang mahalagang aral mula sa kasaysayan. Ang kasaysayan ng mga digmaang pandaigdig noong ika-20 siglo ay nagbigay sa atin ng hindi bababa sa 3 halimbawa ng mga ambitious preemptive attacks na humantong sa trahedya para sa nagpasimula. Ang unang aral, nakakatuwa, nagmula mismo ito sa bansang target sa senaryong ito, ang Hapon. Ang Pearl Harbor Incident noong 1941 ay isang malinaw na katibayan. Sa aspeto ng military tactics, isa itong perpektong preemptive strike na nagdulot ng matinding pinsala sa US Navy. Ngunit sa estratehikong aspeto, ito ay isang nakamamatay na pagkakamali. Ginising ng Hapon ang isang higante na nagpaandar sa malaking industrial war machine ng US na hindi nila kayang tapatan sa isang matagalang digmaan. Ang resulta ay ang ganap na pagbagsak ng Japanese Empire 4 na taon pagkatapos. Uulitin ba ng China ang pagkakamaling ito sa pag-aakala na ang isang atake sa mga US bases ay magpapalayas sa Washington? Ang ikalawang aral, ang Operation Barbarossa ng Nazi Germany noong 1941 laban sa Soviet Union. Naniniwala si Hitler sa taktika ng Blitzkrieg, umaasa na mapipilitang sumuko ang Soviet Union sa loob ng ilang linggo. Ang German forces ay nakapasok ng malalim at nakapatay ng milyon-milyong sundalo sa unang yugto. Ngunit minamaliit nila ang strategic depth, ang resilience, at ang walang katapusang reserve potential ng Soviet Union. Nang bumagal ang preemptive strike, nalubog ang German army at sa huli ay nadurog. Maaaring minamaliit din ng China ngayon ang resilience at recovery capability ng lipunan ng Hapon, isang bansang sanay na humarap at makalampas sa pinakamapangwasak na natural na kalamidad. Ang ikatlong aral, isang pambihirang kaso ng tagumpay ay ang Six-Day War noong 1967 ng Israel. Naglunsad ang Israel ng preemptive strike at winasak ang Egyptian Air Force sa lupa. Gayunpaman, ang paghahambing na ito ay hindi naaangkop sa China. Ang Israel ay nakikipaglaban sa mga bansang Arabo na may mas mababang antas ng organisasyong militar, walang strategic depth, at ang pinakamahalaga, walang nuclear capability o superpower ally na handang makialam ng direkta. Ang China ay humaharap sa US-Japan Alliance, dalawa sa mga nangungunang kapangyarihan sa mundo sa teknolohiya at ekonomiya. Ibang-iba ang sitwasyon. Kaya, makikita natin na ang preemptive attack scenario sa Hapon ay sa katunayan isang all-in gamble. Nakataya ang Beijing sa buong kapalaran ng bansa, ang economic development at political stability sa isang palagay lamang na agad na babagsak ang kalaban. Ngunit kung mali ang palagay na iyon, kung ang mga misil ng US ay lumipad pabalik, kung ang mga warships ng Hapon ay pumalaot pa rin, kung ang ekonomiya ng China ay nasakali ng sanctions at blockade, kung gayon, ang digmaan ay hindi matatapos sa loob ng 24 oras. Ito ay magiging matagal, malupit, at mag-aalis ng lakas sa magkabilang panig. Ngunit sa endurance race na iyon, ang paunang kalamangan ng umaatake ay mabilis na maglalaho, napapalitan ng supremacy ng alliance, technology, at geopolitical position ng US at Hapon. At kapag nasukol, kapag nabantaan ang pangarap ng hegemony, at inaatake ang kanilang teritoryo, paano magre-react ang isang nuclear superpower tulad ng China? Tatanggapin ba nila ang pagkatalo o paiigtingin nila ang labanan sa isang bagong, mas nakakatakot na antas? Iyan ang tanong tungkol sa huling red line, ang nuclear weapon. Sapat ba ang US nuclear umbrella para protektahan ang Hapon laban sa panganib na ito? At ano ang magiging kapalit ng isang bigong military adventure? Ang pagbagsak ba ng isang superpower? Aalamin natin ang mga sagot sa huling bahagi ng pagsusuring ito. Mga minamahal na manonood, sa nakaraang 3 bahagi, sinuri natin ang mga layers ng 24-hour attack scenario mula sa conventional na pananaw, mula sa missile firepower, defense system, hanggang sa sea war. Gayunpaman, sa anumang conflict scenario sa pagitan ng mga superpower ngayon, may isang elepante sa silid na madalas iniiwasan ng mga analista ngunit kailangang harapin,
ang panganib ng nuclear escalation. Kapag ang isang military superpower tulad ng China ay nasusukol, kapag nabigo ang estratehiya ng quick victory, kapag na-blockade ang fleets at ang baybayin ay inatake pabalik, tatanggapin ba ng Beijing ang pagkatalo o pipiliin nila ang isang mas matinding opsyon upang baligtarin ang sitwasyon? Dinala tayo ng tanong na ito sa pinakamalabong hangganan ng pandaigdigang seguridad, ang nuclear red line. Sa teorya, pinapanatili ng China ang patakaran ng no first use ng nuclear weapons, gayunpaman, ang pag-unlad ng modern tactical weapons ay nagpapadilim sa hangganang ito. Ang pinakakapansin-pansin ay ang dual-use nature ng mga missile tulad ng Dongfeng 26. Ang sandatang ito ay maaaring magdala ng conventional warhead upang wasakin ang aircraft carriers, ngunit maaari rin itong magdala ng nuclear warhead. Sa kaguluhan ng total war, kapag natukoy ng US Early Warning System ang paglunsad ng maraming DF-1.6, wala nang sapat na oras ang Washington upang beripikahin kung iyon ay conventional o nuclear warhead. Ang strategic ambiguity na ito ay naglalaman ng matinding panganib ng maling kalkulasyon kung ang China, sa gitna ng desperasyon dahil sa pagkatalo sa conventional battlefield, ay magdesisyon na gumamit ng low-yield tactical nuclear weapon upang atakehin ang isang US carrier group o isang hiwalay na military base sa Hapon sa layuning magbigay ng deterrence at piliting makipagnegosasyon, maaari nilang matrigger ang isang chain reaction na hindi makontrol. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa ng pagtindig, mga kababayan. Sa puntong iyon, ang US-Japan Security Treaty ay haharap sa ultimate test, ang nuclear umbrella ng Estados Unidos. Handa ba ang Washington na ipagpalit ang San Francisco o Los Angeles upang ipagtanggol ang Tokyo? Ang sagot ay nasa kredibilidad ng isang superpower. Kung hindi tutugon ng sapat ang US, ang kanilang buong global alliance system, mula NATO hanggang Asia, ay guguho dahil sa pagkawala ng tiwala. Dahil dito, ang posibilidad na magsasagawa ang US ng nuclear retaliation ay totoo at naging standardized na sa military doctrine. Ang US Navy ay laging nagpapanatili ng isang stealth nuclear deterrence force sa ilalim ng dagat, ang Ohio-class strategic nuclear submarines. Ang bawat barkong ito ay nagdadala ng 20 Trident D5 intercontinental ballistic missiles na may kakayahang magdala ng maraming independent warheads. Sa sandaling makatanggap ng utos ang isang submarine na ito, nagtataglay ito ng firepower na sapat upang lipulin ang industrial civilization ng sinumang bansa. Mismong ang garantisadong pagkawasak na ito ang huling psychological barrier na pumipilit sa mga pinuno sa Beijing na panatilihin ang kanilang pagiging level-headed. Ang kapalit ng pagtawid sa red line ay hindi tagumpay, kundi ang pagkawasak ng sarili nilang bansa. Kaya, kung aalisin natin ang nuclear apocalypse scenario, saan patutungo ang China sa isang bigong conventional war? Kailangan nating tingnan ang problema mula sa aspeto ng ekonomiya at panloob na politika. Ang 24 na hour scenario ay binuo batay sa sobrang optimismo na agad na babagsak ang Hapon. Ngunit kung ang digmaan ay magtatagal ng maraming buwan, mapupunta ang China sa isang strategic trap. Ang ekonomiya ng China, gaano man kalaki, ay lubhang nakasalalay sa imported na raw materials at energy na dumadaan sa mga sea routes. Kapag na-lockdown ang Strait of Malacca ng US Navy at mga kaalyado, kapag naparalisa ang mga seaports sa silangan dahil sa labanan, ang factory of the world ay puputulin ang fuel supply. Ang strategic oil reserves ay maaaring makatulong sa kanila na magtagal sa loob ng ilang buwan, ngunit ang commercial at financial isolation ay magdudulot ng mga shockwaves na hindi na mababawi. Ipinapakita ng kasaysayan ng mga malalaking digmaan noong ika-20 siglo na ang isang military defeat sa ibang bansa ay madalas na nagiging binhi ng matinding political upheaval sa loob ng bansa. Ang pagbagsak ng Russian Empire pagkatapos ng World War I o ang pagguho ng military junta ng Argentina pagkatapos ng Falklands War ay mga malinaw na aral. Ang isang bigong military adventure na sinundan ng economic recession at walang saysay na sakripisyo ng mga sundalo ay magpapabawas sa legitimacy at social stability na itinuturing ng Beijing bilang pinakamataas na prioridad. Sa pagtingin sa buong larawan,
Ang mapa ng planong lipulin ang Hapon sa loob ng 24 oras ay sa katunayan isang produkto ng military thinking na theoretical at kulang sa praktikalidad. Sinasalamin nito ang hegemonic ambition at labis na kumpiyansa sa missile technology, ngunit binabalewala nito ang human factor, ang lakas ng mga alliances, at ang kalupitan ng totoong digmaan. Ang Hapon ngayon ay hindi na ang passive nation ng mga nakaraang dekada. Sa ilalim ng presyon ng bagong geopolitical situation, ang Japanese military giant ay nagigising. Sa pagtaas ng defense budget sa record high, ang pagkuha ng long-range offensive weapons tulad ng Tomahawk at ang pagpapalakas ng close alliance sa US, ang Hapon ay nagbabago mula sa pagiging kalasag tungo sa pagiging isang landmine na puno ng mga tinik. Anumang pagtatangka na umatake sa bansang isla na ito ay kailangang magbayad ng presyo na hindi katanggap-tanggap. Mga minamahal na manonood, ang pangunahing mensahe na nais naming iparating sa series ng pagsusuring ito ay hindi ang maghasik ng takot sa digmaan, kundi ang pagpapatibay sa halaga ng kapayapaan na nakabatay sa lakas. Ang kapayapaan sa East Asia ay hindi mapapanatili sa pamamagitan ng pagpaparaya o ilusyon, kundi sa pamamagitan ng isang kapani-paniwalang deterrence capability. Si Vis Pacem, para Bellum, kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa digmaan. Ang matandang kasabihan na iyan ay nananatiling may halaga. Ang paghahanda ng Hapon at US para sa pinakamasamang senaryo, kasama na ang pagharap sa isang preemptive missile strike, ay ang pinakamahusay na paraan upang tiyakin na ang senaryong iyon ay hindi kailanman magaganap. Ang balanse ng kapangyarihan ang susi upang palamigin ang mga maiinit na ulo. Ang hypothetical war sa mapa noon ay sana ay manatili lamang sa papel, ngunit ang mga aral tungkol sa estratehiya, paghahanda, at ang halaga ng digmaan ay laging umiiral. Sa isang mundong puno ng pagbabago, ang vigilance at malalim na pag-unawa sa balanse ng militar ay kailangan upang hindi tayo mabigla sa mga kaganapan ng panahon. Dito na po nagtatapos ang ating malalimang pagsusuri tungkol sa East Asia War Scenario. Sinubukan naming ihatid sa inyo ang isang komprehensibo, multifaceted, at pinakatotoong larawan tungkol sa isa sa pinakamapanganib na hotspots sa mundo ngayon. Ano ang inyong pagtatasa tungkol sa aktwal na defense capability ng Hapon? Maglalakas loob ba ang China na isapalaran ang lahat sa isang risky military gamble na tulad nito? Ibahagi po ninyo ang inyong pananaw at pagsusuri sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kontribusyon ay ang pinakamahalagang karagdagan sa aming nilalaman. Kung nakita ninyo na nakatulong at nagbigay ng kaalaman ang series na ito, mangyaring bigyan kami ng like, ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan, at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button kasama ang notification bell. Iyan ang pinakamahusay na paraan upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga in-depth military at geopolitical analysis. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam at hanggang sa muli.